excitement. Nakakatanggal ba? O ayan, live na tayo. Yes. Ang galing. I love this. Pwede palang walang countdown. I like it. Yes. Hello. Good evening, everyone. Oh my God. Good evening, good morning, good afternoon. Kung saan man po kayo sa mundo. Ayan. Live na naman tayo. Ito yung, I think this is my fifth episode na sa aking highlighting with business owners. Yay! And today, oh my God, I'm so excited. Coach Mildred De Los Santos ang aking ang aking guest tonight. Oh my God, guys. Yes, from working multiple jobs. Ano muna natin, Coach, i-share ko muna yung natin. Sige, mag-share tayo para marami tayong ma-inspire ngayong araw na ito. Ayan, saan na ba? Saglit lang. Oh my God. Sige, bago ako mag-run out ng battery. Ito na, nakita ko na. Nakita mo na? Bakit hindi ko pa makita ang aking... Ayan, nakita ko na. Okay. Ayan, pero hindi ko alam kung paano to i-share. Ayun, share na. Oh, pindot ka lang doon sa... wow. Okay, share ko sa lahat ng aking Yes, please. Yan na lang. Ilagay natin. Tapos, para direction na doon. Ayan, ilagay ko din sa Freedom Builders. Ayan, thank you, Coach. And then Success Team. Ayan, para marami tayong mga Ayan. Marami tayong Yes, thank you very much. Maraming salamat. Oh my God, guys. Excited na ba kayo? I am super excited. So, yes. So, anyhow, thank you again talaga, Coach. And then, for those of you guys na hindi alam kung ano talaga, kung sino si Coach Mildred. Oh my God. Coach Mildred used to work multiple jobs from PSW, Coach, right? And then nag-aral pa yan for nursing, and then oh my God, grabe. Housekeeping pa ako. Housekeeping pa yan, nagkuskus pa yan ng kubeta. Yes. Alam niyo ba, guys, 7 years into the business, and she is one of the millionaires in our business community. Yan ay real person. Live po tayo ngayon. Alive kami. Hindi po kami mga clowns, I mean. Ito po ay live, and Coach Mildred have achieved a lot. Oh my God, she is a big inspiration for me. 7 properties for 7 years. Imagine you guys, limitless talaga ang potential ng negosyo na ito. So before pa man ako mag-start ng aking question with Coach Mildred, ang aking excitement, at bibigyan ko muna siya ng pagkakataon na i-introduce yung kanyang sarili or say something about herself. So Coach, take it away, please. Hello everyone, good evening. So Coach Mildred here. Sabi nga ni sis Tita, isa akong housekeeper at personal support worker before, juggling 3 jobs, and at the same time, studying nursing. So bilang isang nanay, ay malaki ang pangarap ko for my kids, kaya sabay-sabay ko yung 3 na yan at pag-aaral ng nursing. So superwoman talaga ako. Feeling ko talaga ako yung pinakamalakas na nanay kasi no choice po talaga ako. No choice ako sa hirap ng buhay. Ayoko doon. Ayoko na habang buhay ganun yung gagawin ko. Lagi akong habol ng habol. So kahit na mahirap yung 3 trabaho, pinagsabay ko pa rin yung nursing. But meron kaming ikukwento sa inyo. Paano ako nagsimula dito sa business na to? Paano unti-unting nabago ang buhay ko dito sa business na ito? Alright. So, by the way, I found this business opportunity in 2018 at ako'y nag-aaral. Kasalukuyang ako'y nag-aaral. So, 2018 March, and hindi ako nanood ng webinar. Okay. I was so skeptical. Skeptical si Coach Mildred. Katulad din ang karamihan sa atin. And
Ayan, sabi nga ni tita, may mga question siya diyan, pero mag-i-intro muna ako. Bakit ako napunta dito sa business na 'to? Bago ko bigyan ng pagkakataon si tita na tanungin ako. So 2019, I finally decided to start the business kasi nagkaroon ako ng depression and anxiety dahil sa nagpatong-patong na problema. Financial, alright, isa 'yan. And yung nawalan ako ng trabaho because of my back and shoulder injury. So temporary na hindi ako magkakaroon ng trabaho, but yung mga bills hindi nagsa-stop. Mhm. So yun, nagpatong-patong sa akin yun, and I feel like, oh my goodness, eto na ba yung end ng buhay ko? Kasi parang alam mo yun, sobra, lagatik lang ng hulog lang ng ballpen, nagshi-shake na yung katawan ko. And never ako na maka-absorb ng sasabihin ng kahit na sino kasi nagpapanik na agad ako. Oh Lagi my ako God. nasa emergency. Lagi ako na 911. And I asked the Lord, Lord, para ba talaga sa akin tong business na ito? Then, sabi ko, daan mo yan sa panaginip. Pagka mga 3 days ka na pumunta sa panaginip ko, doon mo ibigay yung sign mo kung para sa akin tong business na to. But the Lord is so good to me. After an hour, asking for His sign, Mhm. nagparamdam siya. Wow. I watched a go live from our community telling everybody that, are you going to watch us getting successful and successful? Are you Mhm. just going to watch, or you want to get up and start your business? Wow. So, oh my gosh, as in talagang 10 o'clock in the evening, yan yung tulog namin eh. Kasagsagan niya ng depression ko. Wala si husband, wala yung aking anak, nasa Pilipinas sila. Walang-wala kaming pera. Umuwi si husband na pinamasahihan lang ng aking biyanan, at yung Mhm. anak ko, ikinaskas ko kasi gusto niyang umuwi. Mhm. So kami lang dalawang natira ng anak ko. Mhm. Wala kaming pera. Oh my God. Kung alam mo ba na nakarating lang yung asawa ko doon na walang baon. Tapos sabi, yung anak ko daw yung nasa isang gilid lang, hindi siya nagsasalita. Sabi ng nanay, nung okay na yung buhay namin, Mhm. kinukwento ko kay nanay kung paano yung hirap namin dito kasi umuwi na sila sa Pilipinas. Mhm. Sabi niya, bakit hindi niyo sinabi sa amin na naghirap pala kayo? Ayaw namin na maka-istorbo. Yan. Mhm. Kaya Mhm. siguro yung anak ko, dun nagsimula yung kanyang depression, yung kanyang lalong lumala yung nararamdaman niya sa Mhm. buhay namin noon. So, Mhm. balik tayo doon sa sign na ibinigay ni Lord. So, Mhm. nag-decide ako 10 o'clock in the evening, I decided that this is it. I'm going to start my business. Tumayo ako, lumuhod ako, Lord, thank you for the sign. Pero Mhm. tinanong ko yung sarili ko, teka, Mhm. nag-aaral pala ako ng nursing. Ano ko bang sasabihin? But the next day, I told my classmates na wag na akong daanan kasi nagka-carpooling kami. So, Mhm. school namin is nasa Peterborough. So, we're from Oshawa. So, 1 hour drive yan. Every day off namin ay pumapasok kami sa school. So, I decided not to pursue the nursing studies. And then, I was so sad that time kasi gusto kong maging nurse talaga. Pangarap ko yan since Mhm. maliit pa ako. Then, Mhm. sabi ko, magiging nurse sila. Ako, hindi pa. Pero sabi ko, susubukan ko 'tong business na 'to. Kapag Mhm. naging okay na ako at nakaipon ako ng pang-tuition, babalik ako. Then, Okay. I saw a lot of nurses quitting their career, and I also see a lot of doctors joining the business. Mhm. And sabi ko, meron akong nakasama, nag-meet up kami ng mga Ontarians sa Mhm. Toronto. Mhm. Kaka-start ko pa lang ng business no'n. I was so Mhm. mahiyain, pero nilakasan ko yung loob ko, nilapitan ko yung doctor because I really want to hear Mhm. yung kanyang sagot Uh-huh. para ma-prove ko sa sarili ko na this business is worth it na Uh-huh. ipagpalit ko sa aking nursing studies.
I asked the doctor, what is your biggest why? Why you joined the business? Sabi ko, sa lahat ng doktor, ikaw na ang pinakamalaking sahod. Yes. Bakit ka pa nag-join sa business na to? Mm. And then the doctor said that I want a time and financial freedom. I was so shocked when I hear the financial freedom. If you're a doctor, you are making at least 350 to 400,000. Yes. Kasi si doctor na pinakamataas ang income. So kulang. And then sarili ko, kulang sa kanya. 30,000 a year lang ako eh. So ibig sabihin, isang kahig, isang tuka lang pala talaga ako. And then I realized that, yes, this business is for me. And then, alam mo, inaral ko talaga ng inaral tong business na to, and I saw a big potential in this business. So now, doon na papasok yung mga question mo sa akin. I am giving you time kasi pag pinatuloy-tuloy mo ako, mauubos yung time mo, hindi ka makakapagtanong sa akin kasi tuloy-tuloy to. Consistent yan. Basta, okay, so what is your question? Why you invited me to this interview? So I am not really confident in doing this, but kapag alam ko na ang tao ay sobra kapursigido, hindi ako namimili ng tao na magsisay ako ng yes. Pero meron ako mga pinaprioritize na tao na magsisay ako ng yes right away. And I saw you fighting for your dreams. Binibuild mo yung sarili mo. Nakita ko kung gaano mo katyaga dito sa business ito para matutunan mo ito at ma-build mo to at maipamana mo ito sa iyong anak. So nakita ko yung mga sacrifices mo. I saw yung progress mo dito sa business. Ang laki-laki na talaga, sobra-sobra. And I was so amazed. Nung unang-una pa tayo, nung unang kinoach kita, nakita kita unti-unti. And hindi ko talaga ini-expect na palaban ka. Hindi ko ini-expect yun. And sa nakikita ko, you are you are more confident than I. Parang na-build din ako. na mas confident ka kasi I can't do this. I can't ask for somebody na i-interview ko even sa team ko kasi nahihiya ako. Pero nakita ko yung galing mo. Nakikita ko na kaya mong mag-interview ng matataas na tao na dito sa loob. Huwag mo na akong isama kasi hindi ko naman binibilang yung sarili ko doon. Kasi tayo parang pare-parehas lang tayo. Pero knowing you, nung umpisa pa lang, si tita, I don't know kung didiretso ito. Pero look at you. You rank up. You're so confident. You're so good. I'm so inspired. I'm so inspired talaga. Sa totoo lang, alam mo sa totoo lang, hindi lang as yung matagal na veterano na dito sa business, mas nai-inspire ako sa mga katulad ninyo. Thank you, Coach. Katulad ninyo na, alam mo kasi yung potential mo talaga dito sa business. Even sobra kakabisi sa trabaho, sinisingit mo talaga ito. Yes. Diba? Tapos nakikitaan mo ng resulta. Kaya hindi ka nag-stop and patuloy. Sabi ko nga, ang dami mong milestone na dapat i-celebrate. Kasi ang hindi lang rank, hindi lang pera ang sineselebrate dito. Yes. Kung gaano ka confident, yung natutunan mo dito, baka mamaya meron kang kayang gawin na hindi ko kayang gawin. So yun yung nakaka-proud sa inyo eh. Sobra, mas ano pa yan, kumbaga, yung natutunan mo dito, yung na-earn mo na knowledge, masigit pa yan sa pera. Kasi ang pera nawawala yan sis, nawawala ang pera, nauubos, pero na na-imbak mong knowledge dyan, no one can take it away from you. Exactly. So congratulations, and I'm so proud of you. We are so proud of you, Coach Mary Ann and Mel. We are so proud of you. Thank you. All right, so what's the question? O sige, question na tayo. Ayan, thank you, Coach. Maraming salamat. And you inspired me a lot. And so, yes, I'm here. Okay, are you ready na? Yes. Ayan po. Okay, ayan ang ating $1 million question. Oh, wow. Okay. What made Coach Mildred so successful? So ano yung habit na ginagawa mo, ano yung struggles mo,
And what, like, 7 years, imaginein mo yan. Where can you find it? 7 years and you're already, we're not claiming anything here, but that is the real thing. That is the reality. Coach Mildred is, I'm like, I'm not ashamed, I'm not scared to say so. She's one of the 7 figures earner in our community. So what made you so successful, Coach? Okay, so bago ko sagutin yan, paano ako naging successful dito sa business? I'm just going to tell you, bakit ako nag-jump in dito sa business na to? Bakit ako nag-decide to jump into this business? 3 Yes. jobs, wala na akong pahinga, ang mga anak ko ay umiiyak. Every time na pupunta ako sa second job, third job ko, Mami, papasok ka ulit? Oo, kasi pag uwi ko ng 3:00, yung mga anak ko, natutuwa na kasi, si Mami, andyan na si Mami. Nagbihis lang, alis agad. And then, nung narinig ko sa anak ko yun na, Mami, hindi na kita mahal, mas mahal ko si Daddy kasi lagi siyang nandito sa akin, nasa amin. And my husband, 2 ang trabaho, ako 3, kasi I can pick up more jobs, gawa ng PSW ako. So, yun yung wake up call sa akin. So sabi ko, I need to find something na pwede kong gawin na makaka-replace doon sa extra income ko na $400 para makapagbigay ako ng time, extra time for my kids. So yun yung biggest why ko, why I choose this particular business, because I can do this business even nakikipaglaro ako sa mga anak ko. I have time to walk my dog. I have time to pick up my kids, drop off, pick up my kids, eat out. Na dati, hindi ko nagagawa yon. Hindi ko din mabili yung mga bagay na gusto kong bilhin para sa mga anak ko. Even McDonald's meals, every time na kumakain ako sa McDonald's or the drive-thru ako, I always remember the time that I really wanted to buy a McDonald's meal for my kids. But napipigilan ako because that $5 can buy at least ilang litro ng gas. So ganun talaga, kailangan mong tipidin ang budget mo para umabot ka hanggang dulo, no? Yeah. So yun yung nagtulak sa akin para gawin itong business na ito. And when I found that this business doesn't require selling, I jumped in. All right? At hindi ako tech savvy, not good in English. Hindi ako, as an introvert person, hindi ko kaya na magbenta talaga. So I asked my mentor, anong gagawin? Basta marunong ka mag-Facebook, kaya mo to. Sabi ko, ay, nag-Facebook naman ako. So sabi ko, sige, alam mo yun, kapag gusto mo pala talagang, ang tao pala talaga, kapag gusto mo maging successful, wala ka na mga tanong-tanong pa, jump in and then learn along the way. Learn it along the way. Diba? So, wala na akong mga tanong-tanong sa kanya. And then, yes, but after a year pa yon, kasi I was so skeptical nga po. So, nag-decide na ako, nung nagkaroon ako ng depression and anxiety, I decided to start this business. And the Lord is so good to me. After 6 months in the business, I started making 5 figures. Sabi ko, uy, nakaka-10,000 na ako, more than 10,000. Sabi ko, oops, pwede ko nang bawasan ang aking trabaho. So, tinanggal ko na yung housekeeping job, and then nagbawas na ako sa full-time ko. Tapos, yung aking retirement home na work ay every 2 weeks na lang siya. Kasi tinatamad-tamad pa akong pumasok. Magko-call in sick ako. Pag nag-call in sick ako, yung magpi-pick up ng ship ko, babayaran ko pa ng $200 because I'm making money na. And tax write-off ko. Tax write-off ko yun. Yeah, I remember that time, ayoko na talagang pumasok. Then, sabi ko, yung laro na ako ng laro sa mga bata, and then meron na akong kakayahang bumili ng aso. Kasi may pangbili na ako ng pagkain ng aso. So nai-enjoy ko na unti-unti. Ayun, finally. Nakapag-decide na ako, na-quit na, 8 months in the business, dumating ang COVID. May asthma ako. So, hindi ako pwede. Yes. Ang mas 2, hindi ako makahinga. Lagi akong hinihika, sabi ko, yung hika, yung anxiety, lahat, nagsasama-sama. Sabi ko, nope, I am going to quit. Diretso, walang sabi-sabi, aalis na ako. Ang lakas ng loob ko, no?
Ang lakas ng loob ko because I know the business can provide everything for me. Yes. Sabi ko, hinusayan ko na lang talaga dito sa business na ito. Yeah. No? There you go. Yeah. So, kasi alam ko, nag-research lahat-lahat. Uy, at that time, 47 years na ang company. Uy, nakikita ko yung mga tao, they are making this much. Mhm. So, may kumikita na ng 50,000, may kumikita ng 100,000. Pero ang kita ko pa lang noon, mga 10,000, 15,000. Pero happy na ako noon. Oy, feeling ko milyonaryo na akong time na yon. Kasi nakakakain na kami lagi ng pizza. Nakakakain kami sa McDonald's nang wala ng alam mo yun, yung feeling ko talaga ang yaman-yaman ko na nung time na yon. Ang sobrang happy ko talaga. Wow! Pero alam mo sa totoo lang, hindi ka pala talaga pwede na makontento ko anong meron dyan kasi mas meron pa palang ibibigay ang business na to. So, ang nangyari is lumipat kami dito sa Peterborough. Okay? Nakabili ako ng unang bahay from my business. Lumipat ako dito sa Peterborough and I really wanna go back sa business, ay sa PSW kasi umatake na naman yung pagka-introvert ko. Ayoko na ng social media. And then I asked myself, babalik ba ako o hindi? Pinauna ko si husband na mag-PSW. Pagbalik niya sa akin, ang dala niya, bi-weekly, 700. Oh my goodness! Ang bayaran ay need $10,000 sa isang buwan para mabuhay kami. Eh, ang iuuwi ni husband sa akin, 700 bi-weekly. Ay, hindi kami mabubuhay. Then, I decided not to quit in this business. Kundi, alam mo ba, husayan ko pa. Hindi ka pwede na mag-stay doon. Yes, I am making 10,000, 15,000. This is enough. It can cover my ganito, bayarin. Hindi. No? Okay? So, hinusayan ko ng hinusayan. Bakit ako naging successful dito sa business na to? Okay. Unang-una ay galing ako sa hirap. Ayoko nang daanan yung mga pinagdaanan namin ng mga anak ko. Ayoko nang balikan yung nag-pick up ako ng empty bottles and empty cans para makadagdag lang sa aming gastusin. Ayoko nang bumalik sa 3 trabaho. So, since nakita ko ang potential ng business na to, katulad mo, inaral ko ang training. Nung inaral ko ang training, natutunan ko ang tamang timpla ng business na ito. Nag-run ako ng advertisement and nag-target ako ng mga like-minded. So, naiba na yung ano ko kumbaga, naiba na yung mundo ko. Kung dati, nandito ako sa business na to, ang network ko lang is very small. That's why I'm just making $10,000. Yes. Nilawakan ko siya. Buong mundo. Okay, anong ginagawa ng training? Anong ginagawa ng system? So what I did was, I learned how to advertise. Tinanggal ko lahat ng hiya ko. Yung video ko na sinut ko ng 2 years na, sinubukan ko siyang i-run. Sabi ko, hindi magano to kasi gumaganyan pa ako dahil yung anxiety ko, yung nervous ko. Pero alam mo, niren ko yon, ang daming na-touch na tao na same ng mga story natin. Uy, yes. Winning ads siya. Doon na nagsimula na, okay, I need to share this business opportunity all over the world, not only sa network kong maliit. And then I started making 25,000, 30,000, 80,000, and fast forward, I started making 6 figures. It's been 5 years that I am making 6 figures every single month. Ano yung nagtulak sa akin para magpursige dito? Ayoko nang bumalik sa hirap, of course. And kapag nagtrabaho ako ng marami, malaki ang income, mas marami akong matutulungan. Alright? Pag marami kang matutulungan, mas masaya. Nabigyan ko ng business ang mga kapatid ko. Nakatulong yung business na yon para mabilis sila na makapasok sa Canada. 10 sila na pumasok dito or pumunta dito sabay-sabay. Nakapag-sponsor tayo ng medical and dental mission at ang aking feeding program running for
4 years now. Sabi ko nga, yung post ko nung nakaraang araw or kahapon yata yon kasi nagpadala na naman sila sa akin ng mga pictures. Okay, resume na naman ang feeding program natin kasi nagsa-start na naman ng klase. Ilaban natin yan kahit krisis ang mundo. Hindi pwedeng mag-suffer itong mga bata na to, hindi pwedeng magutom. 300 or more than 300 ang pinapakain natin 3 times a week. At salamat sa business na ito dahil sobra ang naibigay nito at hindi lang for my family kundi mas nakaka-extend pa tayo ng maraming tulong sa mga tao na nangangailangan talaga. So, yun. Sana tama yung sagot ko dun sa mga question mo. Sabi nga nila, Coach, di ba? Sabi nga nila, kung marami ka ng pera, money will expose who you really are. See? Kasi yung iba akala nila, pagka marami ka ng pera, iyo lang. Pero that's good that you share it. So, which is amazing. So, more blessings talaga yan. Yun nga sabi. Kasi kung ako din naman, ang sinasabi ko, I wanted to earn more so I can help more. So that is totoo, the diba? one. The more na marami ka, mas makakapagbigay. Kanina, nagda-drive kami ni husband, nag-ice cream kami, nag-McDonald kami kanina. Sabi ko, Dad, napipil mo ba na yayaman pa tayo? Sabi niya sa akin, pag binago mo yung sarili mo. At yun. Sabi niya, kasi yung isusubo mo na, yayaman ka, pero, yayaman daw ako. May pero ano? Kapag binago mo na yung sarili mo ng konti, ano yun? Yung isusubo mo na kasi pinamimigay mo pa eh. Hindi ka talaga yayaman. But it's okay. I am so happy. That's my happiness. Ang pinaka-importante, okay kami. Hindi kami nagkakaroon ng sakit. Yun ay sapat-sapat na. And you know what? Ang pagiging successful ng isang tao ay hindi talaga magic yan, it requires discipline. Disiplina. Yes. Madisiplina po ako sa sarili ko and very focused ako. Pag may time na ayaw kong bumangon, ako mismong pumapalo sa sarili ko, you have to get up, huwag ka tatamad-tamad dyan na tumayo ka. Yes. Ganun ako. Yes. May mga times na hindi ako okay, pero wala namang kakalabit sa akin para maging okay ako kundi sarili ko, 'di ba? So I have to get up and do the thing. Kung ano yung pwede kong gawin sa araw na ito, gagawin ko yon. Kasi no one will do that for me except me talaga. So kailangan disiplina, focus ka talaga. Kailangan yung dalawa na yan, focus, may disiplina. You have to show up. You have to show up no matter what. Kahit na tinatamad ka, kahit may sakit ka, basta kaya mo pa, just say hi to your followers. Just say hi to your leads, to your team kasi alam nila, nag-aantay talaga sila ng post mo or ano na kaya ang ginagawa ni Coach Mildred? Ano kaya ang ginagawa ni Mentor Tita? So we have to show up kasi ang daming nag-aantay sa atin, hindi lang natin alam yun. Okay, number 1, discipline, and kailangan talaga meron tayong positibong pananaw sa buhay. We need to have a positive mindset because that is number 1 key in order for us to be successful sa business or kahit na anong aspeto ng buhay. We need to have a positive mindset talaga. Yes. Thank you, Coach. Oh my God, yan din ang sinasabi ko. Kasi, di ba, sabi ko nga, kung nakaya natin na mag-show up sa ating work kahit masama ang pakiramdam, why we don't show up for ourselves? True, right? Show up ka kasi kailangan ka doon. Yayaman si employer mo. Okay, so kung kaya mag-show up doon, mag-show up ka sa business mo para later on, hindi ka napapasok as an employee. Exactly. Right? Oh my God. Thank you, Coach. Thank you. Oh, guys, I hope na-inspire namin kayo. But we have a lot of comments here, Coach. Basahin mo na natin. Hindi ko nababasa. Sige nga. Before ayan. Sis Mary Ann Salas watching from California. Oh my goodness. Hello. Thank you, guys. Wow, ang dami mong followers. Watching from California. Oh Thank you.
And we have another one. Oh, watching from Texas. Ooh! We are all over the world. There we go. Very inspiring po. Maraming salamat. And Thank here's another you. one. Sis Lena watching from Manitoba. Oh, wow. Thank you. Thank you, everyone. Maraming salamat. Hindi pa kami tapos ni Coach. Second question, Coach. Are we ready? Yes. Awesome. Okay. Here we go. Okay. How does it feel to have achieved the freedom and the life that you really desire for yourself and for your family? How does it feel? Take us Alam mo, through. sa totoo lang, yung puso ko kasi never na nag-change ito eh. Yun pa rin yun. Pero ang konsuelo ko na lang sa sarili ko is makita silang maayos, Mhm. happy na ako doon. Amazing. Yung Amazing. nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi because I know the kids are okay. Ang family ko ay okay na. And I'm still Mhm. working really hard, not for me, but for my team and for other people. Yun yung, alam niyo, yun yung ligaya na nararamdaman ko lagi. Araw-araw. Yes. Yung ano bang tawag dito? Alam mo kasi kapag meron ka na, at yung puso mo ganun pa rin, hindi mo mararamdaman talaga yung malaking changes eh. Oo, I can buy anything I want, I can travel anytime I want. Pero sis, yung puso ko, same pa din talaga yon. Ang konsuelo na lang talaga is, maraming bagay na wala ako noon na andito na sa akin ngayon. So, Yes. ang feeling ko is secured. Yes. Yeah. Pero, kahit na secured na kami, Mhm. hindi pa rin tayo pwede na mag-stop. Mhm. Kasi we know na mas marami pang ibibigay itong business na ito sa atin. And the more we have, the more we can share to other Yes. people. Yes. Yes. Yung Yes. feeling is, talaga sobrang grateful, thankful, sobra umaapaw every day, every morning na pagising ko, thank you Lord, sobra. Bago ako matulog, Lord, sobra tong ginawa mo sa buhay namin, sobra-sobra ito. Yung pagising mo na, andyan yung mga bata. Pagising mo ng 9 o'clock, 10 o'clock, you're okay. Hindi ka na magmamadali. 6 years na ako na hindi pumapasok as an employee. Yes. Nakalimutan ko na paano yung alarm clock. Nakalimutan ko na yung, oh my gosh. Oh my God. Imagine nyo na, guys. Nasanay na ako ng buhay na anytime na gusto kong gumising, gigising ako. So, yun yung malaking ipinagpapasalamat ko sa Panginoon talaga. Sobrang kaligayahan na makita ko ang mga anak ko na laging nandyan sa aking tabi. Sobra yun. Amazing. See, guys, na-imagine nyo na ba yan? Oh my God, ini-imagine ko yan every single day. Oh my God. Kaya then you just have to keep going. Your time will come. Yes, of course, absolutely. Thank you, Coach. Oh my God, you really inspire me so much. And thank you na pinaunlakan mo ako because, oh my God, sabi nga nila, paano mo ginawa yun? Sabi, no, I just messaged Coach Mildred. Thank you, Coach. Maraming salamat. And yeah, so anyhow, yun yung question ko. But before we wrap up, I know busy ikaw. Busy tayo palagi, of course. And then, ang gusto ko lang na, ano ba yung words na maibibigay mo doon sa mga nanonood sa atin, doon sa mga nagwa-watch sa atin na still on the fence? You know, kung ano yung mga nagwa-watch ng webinar at saka yung sa mga tao na naandito na sa community natin na hindi pa rin nagti-take ng action. So ano yung maipapayo mo sa kanila? Yeah. Okay. Being skeptical is a normal feelings, pero wag niyong patatagalin because one of my regret is yung hindi ako nag-jump in right away sa business. Nasayang yung 1 year ko, no? Nung time kasi na yon, 7,000 pa lang kami. We are 270,000, malapit mag 280,000. If the business is not legit,
ay hindi po to aabot ng 200. So, Oh my God, yes. it's mahabang panahon na ang pag-iisip or pag-research about this business. 1 month, 2 months, mahabang panahon na yan. Unlike sa amin no, na totoo ba to hindi, totoo ba to hindi, totoo ba to hindi. Kasi wala pa kaming masyadong nakikita. Uh-huh. Laganap na to sa buong mundo. Lagi itong nasa social media. Kasi if Yes. this business is a scam, ay ang scam po, 6 months lang yan, 1 year lang yan, wala na po yan. Matitimbog at matitimbog at mabilis yan mawala. 52 years na ang business natin, ang company natin, and tayo sa online is magti 10 years na po tayo. So, Yes. tama na ang panonood. Habang kami ay pa-successful ng pa-successful, tumayo ka dyan para gawin mo ito. Kapag tinanong mo sa sarili mo na kaya ko ba ito? Kung nakaya ni Sis Tita, na kaya ko na napaka-introvert ko, not good in English, not tech savvy, ni copy-paste hindi alam, kaya mo yan. Kaya Ngayon, yan. AI era na. Lakat ng sinasabi niyong hindi nyo kaya, AI can do it for you. So, Yes. there's no reason not to start your business. Build your legacy now. Paano ko sinabing legacy ito? Panghabang buhay po itong business na to and transferable ito sa iyong anak, apo, at sa iyong mga next generation. Alright? Not only just a legacy, but you can have a generational wealth. Kayamanan. Why? Kung ano yung na-build mo dito, kung ano yung na-build mo na rank, transferable po ito sa anak mo at sa mga susunod mong generation. I am receiving $35,000 and soon, $45,000 na yan, soon. Monthly yan. Transferable po yon sa mga anak ko at lahat po ng accounts ko dito sa business ay meron po yung will na signed ng lawyers na anytime, huwag naman sana ako mawawala sa mundo agad-agad. Lahat po yan ay mabibenefit ng mga anak ko, including yung mga incomes na padating sa akin. So, tama ba yung decision ko? 7 years ago? Yes. 1,000% tama. Kasi lahat ng sacrifices ko, my children, my grandchildren, and my future generation is going to benefit it. So, wala kang dapat ipag-alinlangan kasi napakita na namin sa inyong lahat. If the business is scam, wala ko dito sa harap nyo, nakulong na ako matagal na. Okay? So, sa mga nandyan, sa mga nagsisimula na dito sa business na to, at hanggang ngayon, ay hindi pa kayo talaga natatauhan, wake up, wake up. Do your business seriously. Show up every time na meron tayong mastermind, meron tayong Zooms, and alam mo ba, sometimes merong mga AI na free session, keep learning. Kasi alam mo, kapag knowledge is power. Kapag marami kayo, sabi nga ni Sis Tita alam mo, sa sobrang dami ko nang natutunan dito sa business na to, I am so confident. Talaga naman. Kapag confident ka na sa sarili mo dito sa business na to, alam mo, ano ang magpa-follow? Money, yes. Money ang magpa-follow. Alright? So, kailangan i-equip mo yung sarili mo. You have to equip yourself. So, never give up. Huwag kang mag-give up kapag nakita mo sa sarili mo na, wala pa naman, hindi ko pang alam yung ganito. Ba't ako mag-give up? Kung nakita mo yung iba na medyo inaantok or gisingin mo yung sarili mo. Huwag mo na silang gisingin kung ayaw nilang, kung tuloy-tuloy silang matutulog. Kasi, ang mga natutulog ngayon, okay? Ang mga natutulog ngayon, sa susunod na mga taon at susunod, 10 years from now, tulog hanggang 10 taon, makikita nyo, nagkakaedad tayo. Yes. Kahirapan. Kahirapan ang pupuntahan yan. Pero ikaw, na nagsisimula ka pa lang ngayon, at tuloy-tuloy mong ginagawa ito, dadating 5 years to 10 years from now, kasaganaan ang nag-aantay sa'yo. Ano man ang tinanim mo ay siyang aanihin mo.
Exactly, exactly. Yan ang sinasabi ko. Oh my God, thank you, Coach. Oh my God. Yan yung sinasabi ko. Kasi the same lang naman. Nag-aral ka, di ba? Ilang taon mo pinag-aral ang kurso mo. After na mag-graduate ka ng 4 years or 5 years man yan, the whole 4 years na nag-aral ka, wala kang kinita kundi ang in-equip mo ang sarili mo. So the same thing applies to this business or Yes. anything that you do in life. Yan ang Yes. aking ano. So, yes, thank you, Coach. Oh my goodness. Maraming salamat. Oh, we're gonna read some more here before we wrap up. Coach Lorelai, watching from California. Oh, we have lots from Uy, California. thank you so much. Maraming Oh, salamat. thank you, Sis Alma. Okay. Hello, Coach. Oh my Hello, goodness. Sis Alma. Hello po. Oh my Hello goodness, po. lots of thank you everyone for watching with us. Thank you for tuning us with Coach Mildred, and thank you Coach Mildred talaga. Super thankful ako, Coach. And thank you to continue to inspire me every single day. Kung hindi man ako nagko-comment, basta pag nakita ko na andyan ka, nagko-comment ako palagi because I am all like ang dami nating pagkukuhanan ng inspiration dito sa community. True. So, oh Yeah. my God. Kung wala kayong motivation kung naghahanap kayo ng motivation, punta kayo sa business community Yeah, natin. just go inside Oh the my community. Ganon din ako. Yes. Kapag unmotivated ako sa araw na to, ay pupunta lang ako sa loob ng community, okay na naman ako. And number one is prayers talaga. You have to pray. Yes. You Yeah. have to pray, but of course, pray and do something because in anything that you Yes. do and then hindi mo naman binibigyan si God ng Yes. Do kung your ano yung best and the i-work Lord out. will do the rest. Exactly. Just work and God will do the rest. That's it. Yes. Thank you, Coach. Again, maraming salamat. And yes, maraming salamat again. So next time, see you guys again next time. And Coach, again, really grateful na Thank you for having me. Thank you. Bye na po, everybody. Bye now. Thank God bless you. everyone. God bless everyone. Thank you.